Alright, what's up mga ka-G? Kamusta kayo? Ito na naman tayo sa isang episode. Bagong araw, bagong episode. With of course, ang Honda Click, si Carrot. Alright. So I'm off to a basketball court. Laro-laro tayo, papawis muna. Kasama yung mga bagets. So I try to make it a point na kahit papano every week meron tayong laro. Pag wala naman, then sa bahay lang buhat-buhat nung weights na binili ko. Stick yung weights na yon, tignan niyo yung vlog ko na yon. Got it from Lazada for less than 2,000 pesos, pero pagkasama na yung shipping, it's around 2-3. So check it out. Para dun sa mga tinatamad na mag-gym, lumabas, saktong-sakto yan para sa inyo. 20 kilos, ayos na yun. It's a good way to start. Tayo dadaan sa C5 and then papunta na ang Rotonda. Dami ring nanonood na mga taga-Pasig eh. So shout out sa mga taga-Pasig dyan, Batang Rotonda, o kahit yung mga dumadaan lang dito sa Pasig, sa Republic of Pasig. Yan tawag nila, Republic of Pasig. Kasi may sariling batas pagdating sa mga traffic. Ito may coding ka na. Saan ka nakakita, 'di ba? May coding ka na from MMDA. Pero dito matindi, may coding din na sarili ang Pasig. Kapag odd even sa MMDA, dito naman meron ding mga piling araw na pwede ka lang mag-pass through outside Pasig going to Pasig. May mga piling araw lang na pwede kang pumasok. So hindi ko kabisado pero I think kapag even number yung plaka mo, then pwede ka yata ng, or bawal ka ng MWF. And then kapag add, then kung ano yung natitirang 3 araw. So mind you, pati Sabado meron yan. Pero pag Linggo, okay, lahat pwede na. So yan ang Republic of Pasig na tinatawag. I don't know if it has really helped. Alam nyo na maibsan yung traffic. Not sure if yung mga nagpatupad ng batas na yun ay gumawa ng study to really check the effectiveness of that scheme. Anyway, so I know I posted my last vlog was about me thinking of selling my Carrot. So may mga nagsabi na, sige benta mo kasi pangit daw yung Click. Ay nako, hindi talaga nawawala yung mga, alam mo yung, it's one thing to comment negatively or provide feedback and not agree with with some people, pero it's another na, alam mo yun, magsasabi ka lang ng pangit dahil wala ka lang magandang masabi talaga. I haven't really decided yet, but I'm open, diba, to the idea of selling it. Yan, Honda the Smart. So dyan ko binili yung V1 na Honda Click. Ayos din dyan. Okay ang mga the Smart actually. Kung if I will be recommending a dealer na mura, Honda the Smart probably is one of them. Mabilis pa sila mag-release ng ng ORCR. Sa akin yata it took me 6 weeks. 6 weeks lang. 6 weeks ba? Basta barely 8 weeks. Motor Central ganun din, 5 weeks lang sa Motor Central. So ayos yung mga yan. Ang medyo kakaiba lang is sa Motor Central, tinatago nila yung yung original ORCR. Bibigyan ka naman nila ng photocopy na colored. Pero ewan ko, ang reason is sila daw kasi yung magpa-process ng plaka.
So kailangan yata ng original ORCR kapag i-claim yung plate. I don't know. I've never had. Wow, it's is that a 650? No, Z1000. Yeah, boy. Sarap po. Z1000, baby. Ang ina, yung tunog pa lang, oh. Twin muff. Yeah. Panalo ko siya. Tunog ano eh. Alam mo yun, tunog pa lang, alam mo na. Alam mo na ang itinatagong puwersa. Pero siguro sa akin it's gonna be too much. I think the Z650 is a good choice. And yun nga, mabalik tayo dun sa topic. Bakit ko nga ba naisipang ibenta? I'm thinking of getting a big bike. Although nandun pa rin ako sa point na parang gusto ko pa rin itago si Click eh, si Carrot. Kasi hindi mo naman, I mean, pag dito ka lang, magbe-big bike ka pa ba? Okay lang naman, pero masarap din minsan yung meron kang scooter eh. Kasi iba yung comfort na binibigay niyan. But you know, minsan may mood ka na, alam mo yun, pag nakakamiss din kasi mag-clutch. Anyway, what's on my list are several, well actually dalawa lang. Kasi sila lang talaga yung legit na 400cc. So yan yung NK 400, priced at 215k. So hindi na masama talaga. 400.4cc if I'm not mistaken. Ayoko lang sa kanya, it's too heavy. Para sa, I mean, I understand na when you are at high speeds na makakatulong yon to make the ride more stable. Pero masyadong mabigat yung 200 kilos. But anyway, I haven't seen it personally. I plan to go to Motostrada one of these days. And then I'll probably feature that, of course, dito sa channel. So that's that. Another big bike that I'm eyeing is the Z650, which is dagdag ka na lang ng 60k, mayroon ka ng Z650 kasi 375. Yung lang sa Z650 yung kulay, pero ang kagandahan, parang mayroon ako nakitang post kanina na naglabas na ng Kawasaki green na version yung Z650, which is great kasi yun talaga yung maganda eh, di ba? Mga parang Honda red mo lang yan, Yamaha blue, and then of course yung Kawasaki green. Pero tingnan natin, parang I'm more into the NK 400 basically because of the price. Tapos 400cc talaga na legit. Gusto ko sana yung Dominar. Ang problema kasi may mga recotitos ka pang gagawin. Pagkuha mo 373 pa rin eh. Tapos I mean, may mga gagawin ka pa. I don't wanna go through that hassle. So maganda talaga yung ka na lang, diretso pagbili mo. Although you can't beat it sa presyo niya. I mean 165, damn. Tapos 400cc, although well not 400 but 373. Anyway, so yun muna thoughts natin. Dito na ako sa korte. So see you when I see you, mga chong. I don't wanna face this world alone.